Jonas, ang aga mo naman matulala. Okay ka lang? Gulong-gulo na ako sa sitwasyon. Una, akala ko pagkatapos ng problema, magiging kami na ni Isabel. Pero ito ngayon, meron na namang panibagong issue. At ang tinuturo na baka daw si Isabel yung pakuha doon sa bata. Ay, Manang. Pakipasok mo ito doon sa loob, ha? Okay po. Thank you. Tatawag na ako dun sa kaklase ko na nasa Supreme Court para maiakyat na natin yung kaso. Kailangan na natin ng tulong, Isabel, para masilip nila itong kaso mo. Mas maganda na ngayon pa lang, di ba? Wag na po, attorney. Dahil wala rin pong mangyayari kahit ilaban natin itong uli sa korte. Alam mo, Jonas, mabigat na kasing history ni Isabel sa pamilya niyo eh. Kaya sa palagay ko, kahit anong mangyari, mas lalo nila sa bata, ituturo at ituturo nila yung daliri nila kay Isabel. Alam mo, kung gusto niyo talaga magsama, pwede naman eh. Basta magpakalayo-layo na kayo. Alam mo, Jonas, tingin ko kahit anong ipilit mo, hindi mo na mababago yung tingin ng pamilya mo kay Isabel. Tinanggap ko na po na hindi ako ang ina ni Maya. Nagsisi na po ako. Pero pinagbibintangan pa rin po nila ako. Paulit-ulit po nila akong pinagbibintangan na kukunin ko si Maya sa kanila. Minsan naisip ko na kung ibigay ko na lang sa kanila yung pinaniniwalaan nila. Kaya harapin ko sila ngayon. Tapos babawiin ko na po si Maya. Ano? Tito Jonas. Catherine? Oh, anong ginagawa mo dito? Nay, namimiss na po kita. Nasaan ka na? Nanay, nakalimutan mo na po ba ako? Bakit po? Catherine, patingin na. Nanay, malungkot po kasi ako. Hindi ko na kayo nakikita. Hindi na po ba ako mahal? Si Mami na lang po ba ang mahal ako? Catherine, anong problema? Bakit ganyan? Kasi po, parang hindi po kasi ako mahal ni Nanay. Tito Jonas, pwede niyo po ba ito ibigay kay Nanay? Gusto ko lang po kasing malaman kung hindi niyo na po talaga ako mahal.
Para hindi ko na po siya pilitin. Tito Jonas, kapag hindi niya po ako sinagot, ang ibig sabihin po, hindi niya na po ako mahal.